7. Yan o, laki o. Yan. Nakita ko talaga yung ano, nasa 12 inches. Lalagay natin din dito. Dapat ang PVC mo, malaki lang siya. Isang pinagpalang araw na naman mga kagaya. So ang ibibida natin sa episode na to ay ang ating alagang crayfish dito sa ginawa nating DIY. Yan. So ang idea na to ay nakuha natin dun sa mga nag-aalaga ng alimango. Kasi yung alimango, panood ko, binabox nila individually. So ngayon ang ginawa ko naman, ang ating crayfish, ang inilagay natin dito, individual, para tuluyan silang lumaki. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki yung nakalagay natin ditong crayfish. Yan. Medyo matagal-tagal na tayo nakapag-upload ulit ng video mga kagaya. At nag-ising na tayo. So, kukunin natin to. Medyo matapang, nangangagat, malaki na, so delikado at matapang, hirap. So lumalaban, tingnan nyo, lumalaban siya, ayan, lumalaban at medyo mahirap hulihin kasi lumalaban siya. Kailangan papasukin natin muna dito para mahuli natin. Ayan. Medyo mahirap hulihin kasi lumalaban siya. Tingnan nyo kung gaano kalaki. Titimbangin natin kung ilang grams. Kasi kailangan natin i-monitor kung talagang lumalaki sila dito. So, tingnan natin kung ilang grams. Nakakatakot, kakagat eh. Tingnan mo, itutok mo kung ilang gram siya. 80? Ilan ba yan? So, ayan, gumagalaw kasi. Nasa ilan? Ilang grams? 60. 60. Ayan. Tingnan nyo, ayan. So, lumalaban. Nakikita nyo, ano ng kagat. Tapos, tingnan natin yung haba niya. Yung ilan. Sukat natin, isa ulo lang. Ayan. 6.5. 6.5. Around nasa 60, 70 grams. Ganyan. So, i-monitor natin to, papalakihin pa natin to. Kaya nga, ginawa natin to para
mamonitor natin. Ang gagawin ko rito is maglalagay ako ng tag. Magtatag ako dyan, individual may tag, para mamonitor natin yung paglaki niya. Yan. So yung setup natin na to ay hindi lang para sa ating crayfish. So in-incorporate ko rin yan sa ating aquaponics. So ipapakita ko sa inyo na itong pag-aalaga natin ng crayfish, yung pagpapalaki natin ng crayfish is connected sa ating aquaponics. So tingnan natin malapitan yung ginawa nating DIY na lagayan ng ating mga crayfish. Ayan. Ayan. So ang tubig niyan tuloy-tuloy, bababa doon sa kanto, papunta dyan, babagsak sa ating mga halaman, then babalik sa pond. Ayan. So yan yung cycle ng tubig natin dito sa ating DIY na ginawa gamit yung mga Wilkins. Ayan. So tingin ko magiging successful to mga kagaya, and hindi tayo gumastos ng malaki rito. Ayan. Pwede nyo po gayahin to mga kagaya. So yung mga nag-aalaga ng crayfish, hindi kayo gagastos ng malaki pag gusto nyo magpalaki ng crayfish na hiwa-hiwalay. So first try natin to, kasi yung usually yung crayfish ko dito ko pinapalaki. Ayan. Ito yung pond nila. Ito may pond pa tayo dito para sa crayfish natin. And meron din dito sa kabila. Ito ang ginawa natin para hiniwalay natin para sa food consumption natin, o pwede nating ibenta ng individually. Na pwede rin gawing breeder yan kasi mga lalaki na ng crayfish natin dyan. Pero ang pinipili ko dyan na ilalagay ko lang is yung mga lalaki. Kasi usually sa crayfish, ang mabilis lumaki ay yung mga lalaki. Ayan. So kung familiar kayo dito sa aking setup na aquaponics dito sa tabi ng ating garahe, alam nyo na to kasi mga 2 beses na ako nag-upload regarding dito sa ating aquaponics dito lang sa tabi ng ating garahe. Kaso ngayon nag-update uli ako dahil nga naglagay tayo ng crayfish gamit yung mga bote ng Wilkins na yan. Ngayon ipapakita ko uli sa inyo yung operation nito, kung paano nag-ooperate yung ating aquaponics dito sa tabi. Makikita nyo ang gaganda ng ating halaman. Ayan. Mayroon tayong pansit-pansitan. Ayan. Alam ng karamihan sa atin yan. Damo lang yan. Damo pero napakahalaga ng ano yan. Maraming gamot na nagagamot yan. Ayan. Kaya tayo nagtanim yan kahit na damo lang yan o nabubuhay sa labas. Gusto ko kasi pag gagamitin natin yan, malinis. So lalo na yan, lumaki sa ating aquaponics. So ayan, may pansit-pansitan tayo. Mayroon tayong celery. Ayan, tingnan nyo yung ating celery. Ayan, mga kagaya. And mayroon tayong lettuce. So ang linalagay kong lettuce dito, yung mga 5 days to harvest na, para nandito na sa baba sa mga walk-in customer natin, mabilis nang kunin yung ating lettuce dito. So yung operation ipapakita ko sa inyo mga kagaya. So ito yung ating fish tank. Nandito yung ating mga Maida cichlid. Meron din tayong Jaguar cichlid dyan. Ayan o, titingnan nyo. Nasa ilalim sila. Nakarelax yung ating mga isda. Sagana kasi sa oxygen. At malinis yung tubig. Gawa ng na-filter na ng mga ugat ng ating halaman bago bumalik sa kanila yung tubig. Ayan. Ayan. So ang ating filtration ipapakita ko sa inyo. Ayan.
mayroong tatlong stage na filtration tayong kinabit dito. Yung dumi ng isda ay papasok dito sa ating unang stage ng filtration. Ayan. So yung dumi maiiwan doon sa ilalim. Ito yung ating pinaka swirl filter, yung unang tangke natin. Galing yan doon. Mayroon tayong SLO, yung solid lifting outlet. Yung mga dumi ng isda, ihigupin niya, pupunta dito sa chamber na to, sa ating filter. So na-explain ko na to, kaso sa benefit ng mga nakakapanood ngayong video na to, i-explain ko ulit. So papasok siya rito, then i-exit siya rito. Papunta na naman siya doon sa ating second filter. Ayan. Ito yung ating mechanical filter. Ayan. May net dyan. Pagpasok naman dyan, paglabas, ito pangatlong filter natin, ito yung biofilter natin. Ayan, may mga biomedia tayo dyan. May oxygen. Ayan. Ayan yung pangatlong filter natin. Then, paglabas niya, labas ng tubig, nandito na yung pump natin. So, yung pump na yan, siya yung magdi-distribute. Ayan. Papunta dito sa ating mga halaman. Tapos yung halaman na yan, babalik yung tubig uli, papunta dito sa ating filter. Tapos dito sa kabila, gawa ngang, sabi ko, dinagdag ko dito sa setup ko yung ating mga alagang Australian Red Claw o yung ating crayfish. So pag galing dito sa pump, yung malinis na tubig, ibabalik niya ngayon dadalhin niya doon sa ating crayfish. So yan yung DIY na ginawa natin. Papunta yun doon sa dulo. So ang design po niya, naka-incline siya, mataas dito, tapos pababa para yung tubig dire-diretso ang ang bagsak. So pagdating doon sa dulo, may tubo tayong kinabit pababa, connected naman dito sa baba. Ayan. Connected dyan. Then, ang pinakadulo niyan ay nandito. Ayan. Connected na dito. Ayan na. So, dyan na yan sa ating PVC. Babagsak naman yung tubig papunta dito sa ating mga halaman. So, yung na-accumulate din na dumi nung mga ating alagang crayfish, kasi siyempre pinapakain din natin yan, pupunta dito sa ating mga halaman din. Ayan. Ayan yung mga ugat ng ating halaman, i-filter uli yan. Paikot lang yan. Iikot dyan. So, pupunta rito. Pagbagsak ng tubig, is filtered na siya. So, malinaw. Malinaw yung tubig na bumabagsak. So, malinis ang tubig. Sagana sa dissolved oxygen yung ating isda. Then yung dumi ng isda, yun naman ang ginagamit nating pataba ng ating halaman. Plus additional yung ating crayfish. So ayan mga kagaya. Pwede nyo po yung gayahin. And pati yung sukat, ipapakita ko. Yung nagastos ko rito, halos wala pang 2,000 mga kagaya. Kasi ang binili lang natin dyan, yung PVC. Yung pintura, yung tira-tira lang. Yung pump, hindi na tayo bumili kasi yun pa rin yun naman ang gamit natin. So, ganun. Mabilis yan mabawi. Kasi 3 crayfish ko lang mabenta dyan, bawi na yung ginastos natin. Pag naging successful to, magdadagdag pa tayo doon sa gilid. Gilid ng ating greenhouse. Puro uli yan. Lalagyan natin ng Wilkins yan. So, target natin, itong poste ng greenhouse natin, lalagyan natin yan pahaba. So marami tayong may lalagay dyan. Ang dami pang pwedeng gawin natin dito sa maliit nating space. So kaya tuloy-tuloy pa rin ako nangongolekta ng Wilkins. Ayan. Oh. Ang ganyan. Ang kinukuha ko yung 7 liters na Wilkins.
Kung malapit kayo rito, baka yung mga ganyan nyo hindi nyo na ginagamit, ibigay nyo na lang sa akin mga kagaya. Ayan. So yun lamang mga kagaya. Natutuwa lang ako. Sana makapalaki tayo ng crayfish dyan at mapadami natin siya. Ang kagandahan nito, pagka individual na kasi linagay natin yung ating mga alagang crayfish dyan, sure na tayo na hindi na siya makakain. Kasi ang crayfish, pagka lumalaki sila, nagmumolt, yung nagpapalit ng balat. Pag nagpalit sila ng balat, mahina yung katawan, kakainin din ng mga ibang crayfish. So dito, kahit magmolt siya, walang kakain sa kanya, so tuluyan siyang lalaki. Ayan, antabayanan nyo yung mga sunod na update ko dito mga kagaya. And hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.